Sa mabuting balita ngayon, sinalubong si Jesus ng dalawang taong sinasaniba ng masasamang espiritu. Sila ay naninirahan sa mga libingan, marahas, kinakatakutan, at iniiwasan ng karamihan. Sa paningin ng lipunan, wala na silang pag-asa. Ngunit pagdating ni Jesus, ipinakita niya na walang kadiliman ang hindi kayang abutin ng kanyang kapangyarihan. Kapansin-pansin na kilala ng mga masasamang espiritu si Jesus at natakot sila sa kanya. Ibig sabihin, ang kasamaan ay may hangganan sa harap ng Panginoon. Maaaring may kapangyarihan itong manakot, manira at mangalipin. Ngunit hindi ito makapangyarihan kaysa kay Kristo. Sa isang salita lamang ni Jesus, napalaya ang mga taong matagal ng bihag ng dilim. Ngunit nakakatakot ang naging tugon ng mga tao sa kanya. Sa halip na magalak dahil may mga taong napalaya, nakiusap pa sila kay Jesus na umalis siya. Mas mahalaga kasi sa kanila ang mga kawan ng baboy kung saan ipinapunta ni Jesus ang mga masasamang espiritu kaysa sa buhay ng mga nailigtas. Minsan, ganito rin tayo kapag ang paglaya, ang pagbabago at ang pagsunod kay Kristo ay may kapalit na sakripisyo. Natatakot tayo at mas pinipili natin ang dati nating nakagisnan. Mga kapatid, ang mabuting balita ngayon ay paalala sa atin na dumating si Jesus upang palayain tayo mula sa kasalanan, takot, galit, at anumang umaalipin sa ating puso. Ngunit kailangan din nating tanggapin siya kahit ang kanyang pagdating ay nangangahulugan ng pagbabago sa ating buhay. Naway wag nating itaboy si Jesus kapag hinahamon niya tayo magbago. Sa halip, hayaan natin siya pumasok sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay. Sapagkat kung nasaan si Jesus, naroroon ang tunay na kalayaan, kagalingan, at panibagong buhay.